ngayon, kahit nagtatago si Senator Bato dahil hindi niya nire-recognize yung ICC warrant, senador pa rin siya. Si Senator Jinggoy nakakulong nga at suspended nga, pero yung katotohanan, senador pa rin siya. Kasi bago lang mawala, no, o mawala sila sa pagiging senador, yung kailangan i-convict rin sila through an ethics complaint, also requiring 2/3 votes. Ano po ang tingin nyo doon sa naging pahayag ni dating Senate President Alan Peter Cayetano? Nakuha na yung numero 13, so tapos na ang laban sa liderato ng Senado, at yan ay inaamin naman ni Senator Cayetano, no, na dating Senate President. So to be fair to both sides, no, once a group reaches the number 13, tapos na ang laban. Dapat klaro, irespeto at patuloy na sa trabaho ang Senado. Opo, pero hindi pa tapos ang kanilang mga bangayan, attorney. Mukhang hindi pa rin nakaka-get over itong Gatchalian block dito po sa naging mga investigasyong ginawa sa panahon ng liderato ni Cayetano. Dahil na ibunyag ang mga bagong ebidensya doon sa isang araw na Blue Ribbon Committee hearing at doon naman sa pangalawang araw kung saan nagkaroon ng press conference, yung mga mabigat na paratang ay dapat imbestigahan ng ombudsman. At kung ako yung kasama ng 18 na sundalo at yung mga tumutulong sa kanila, dapat po bigyan ng tulong si Attorney Baligod at mag-concentrate sila na kumuha ng malalaki at magagaling na mga abogado para magtulungan at i-prepare ang mga akusasyon ng every soldier, no? Akusasyon at the same time yung kanilang depensa, kasi naging kawawa nga sila, expected that uulanin sila ng mga libel cases. Most especially yung kanilang public testimony outside the Senate building. So, yan ang price na kanilang haharapin sa pagsasabi ng kanilang bersyon ng katotohanan. Opo, kakasuhan daw ng usurpation of authority sa former Congressman Mike Defensor. Usurpation po ba yun? Ginawa nila na parang forum lang eh. Hindi naman yata yun Blue Ribbon Committee hearing. Based po sa mga nangyari, attorney. Sa tingin ko hindi karapat-dapat na usurpation yung magiging kaso. But kung may kaso man, sa tingin ko yung i-entertain ay yung kasong libelo, but may depensa naman dito kung mapapatunayan na nagsasabi ng katotohanan itong mga testigo, no? Dahil ito'y considered na privileged communication, kung ito ay pagsasabi ng katotohanan laban sa mga nakaupo sa gobyerno. Opo, ano kayang kahihinatnan nito, Attorney JV? Ngayong itong mga dating sundalo po ay naghahayag ng kanilang personal knowledge sa issue po ng korupsyon sa flood control, ngunit sila naman po ang hinahabol at dinidiscredit. Do you think ito'y makakahikayat sa mas marami pang may alam sa anomalya sa pondo ng bayan na lumitaw? Naging commissioner ako ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alam ko po na napakahirap sa isang testigo na lumitaw at magbigay, no, publicly ng kanyang akusasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno. At ito'y ilagay sa isang affidavit. More so na ito'y sasabihin, no, publicly. Dahil nga, meron ring mga batas kung saan pwede kang balikan kahit nagsasabi ka ng totoo. At ito'y kahit manalo ka sa huli, napakapagod po ang iyong may experience
at gagastos ka ng resources at panahon. At saka emosyon, no, sa pagiging let's say akusado sa isang kaso. So kung merong legal team na tumutulong dito sa mga sundalo, dapat isipin rin nila na itong mga testigo ay magkakaroon ng let's say backlash sa kanilang pampublikong pahayag. Ang isang paraan sana, no, bago na isupubliko itong kanilang pahayag, ay dapat isa-isa, no, binigyan sila ng tulong ng mga specialized lawyers at kunin ang kanilang mga testimonya. Isa-isa. Pagkatapos, i-cross-check ito at i-subject sila sa all forms of cross-examination para malaman na kung nagsasabi ba sila ng katotohanan at wala nang bawian kung meron silang bersyon na isinabi. Mahirap yung sasabihin mo ang isang bagay at later on babawiin mo at i-clarify mo kasi gagamitin yon ng inaakusahan mo na sasabihin na hindi ka credible. Dahil doon masisira ang testimonya mo at yung matatalo sa ganitong kaso ay ang taong bayan. Kasi alam naman natin na meron talagang korupsyon. Pero ang pagkaroon ng isang airtight na kaso kung saan ito'y magiging malakas para makakonvict beyond reasonable doubt, dapat po careful ang leti tumutulong sa kanila sa pag-handle. Hindi pwede bara-bara at hindi pwede kaagad isa publiko. Mas importante yung individual preparation ng every witness. Kasi once nilagay nyo sila sa publiko, bound na kayo sa mga sasabihin nila sa publiko. Merong intensyon na legal, merong intensyon na propaganda, pero dapat sa ganitong klaseng mga witnesses, yung intensyon natin ay makamit ng mga Pilipino ang hustisya. Kasi masasayang lang ang kanilang testimonya kung ito'y madidismiss dahil nagpalit-palit ng sasabihin. Opo, dito naman po tayo sa impeachment, attorney, no? Meron pong mga nagpapalutang na baka hindi yung 16 ang gamitin, mas mababa pa doon. Marami silang mga sinesite na mga ruling daw, no? Lalo na involved ang mga senador. Ano po ang pananaw nyo po dito, attorney? Napakaklaro ang ating Philippine Constitution na nagsasabi na to convict in an impeachment, you need 2/3 votes of the entire Senate, no? So, membership ng Senado. So, sa 24, yung 2/3 is 16. May naririnig tayo, no, sa media at social media na yung mga ibang personalidad nagsasabi na sa ngayon, yung dapat i-count lang natin na members of the Senate ay 22. Dahil si Senator Bato ay nagtatago at hindi siya makaparticipate at si Senator Jinggoy ay nakakulong for the accusation of plunder at ngayon suspendido. Pero napakaklaro naman ang konstitusyon. Nagsasabi members of the Senate. Sa ngayon, kahit nagtatago si Senator Bato dahil hindi niya nire-recognize yung ICC warrant, senador pa rin siya. Si Senator Jinggoy nakakulong nga at suspended nga, pero yung katotohanan, senador pa rin siya. Kasi bago lang mawala, no, o mawala sila sa pagiging senador,
yung kailangan i-convict rin sila through an ethics complaint, also requiring two-thirds votes. So, nasa dilema yung mga ibang senador na kumakalaban sa pag-include sa pagbilang kay Senator Bato at Senator Jinggoy dahil mahihirapan silang paalisin, no? Sa bilang si Senator Bato at Senator Jinggoy dahil they also need two-thirds votes through an ethics complaint para matanggal sila sa pagiging senador. It's exactly the same vote na kailangan para pag-impeach kay VP Sara. Now, worse, no? 22 sa ngayon. Kaya they might say that you need lesser number than 16. Pinaparinig na sa atin na baka may warrant of arrest ng ICC si Senator Bongo. Di yung 22 maging 21. At nagpaparinig na rin si Senator Rodante Marcoleta na baka siya yung susunod na kukunin at ikukulong dahil sa akusasyong plunder na according to him, inimbento. So, yung 21 magiging 20 na lang. Pag nagkataon, ano na yung two-thirds ng 20? So, it will become 14. From the original 16, baka 40 na lang yung kailangan to convict the VP if yung counting ay 20 senators na lang. So imagine, sa ngayon, if we speak of the political divide of the Senate, there are already 13 senators na kaalyado ni Senator Win Gatchalian na we presume, no? We just presume na kumakalaban sa kay VP Sara, no? So 13 yan. Kailangan na lang nila ng isang boto at sabi ng iba kong kakilala ay mai-impeach na si VP Sara pag nagkaganon. Opo, at meron ding mga agam-agam na baka gamitin at sabihin na, halimbawa, yung nangyari po kay Senador Jinggoy Estrada na sinuspinde bilang sinuspindi siya, no? Senator, sa loob po ng 3 buwan ba yun? Baka ito na naman yung gamitin para mabawasan at mag-iba na naman yung numero, threshold, attorney. Yung suspension ni Senator Jinggoy is a preventive suspension, no? Hindi siya pwedeng mag-function as senator at nasa batas yan na kapangyarihan, no, ng Sandigan Bayan. But in truth, hindi naman siya talaga makaka-function normally dahil nakakulong, no? But even siguro sa pagpirma, hindi na rin siya authorized during those 3 months dahil talagang preventively suspended siya legally. Now, if it is also applied sa iba, kasi gaya ni Senator Robin Padilla, may attempt na kakasuhan siya ng obstruction of justice, no? Or nakasuhan na, hindi ko alam yung sitwasyon, baka mabigla na lang tayo na patawan siya ng preventive suspension na let's say it's not a penalty but it is an authorized act given to the court, no? So if it happens, hindi siya makaparticipate. At pwede rin yan i-apply sa iba pang mga senador. Sana, kung nakikita sana natin na patas yung, let's say, yung implementation ng batas at yung pagpapakita na walang kinikilingan ang ating mga authorities, investigative authorities, bakit sa ngayon wala pang findings, no,
tungkol sa investigasyon laban kay Senator Chis Escudero at sa investigasyon laban kay Senator Joel Villanueva. At ano naman ang nangyari sa mga ibang ibang mga senador na nadamay ang pangalan sa investigasyon, not only on flood control but in cases of corruption. What happened to the accusations against them? Umusad ba? Bakit yung nakikita lang natin yung parang naiipit ay yung mga kaalyado ni Senator Cayetano na sa tingin ng iba ay presumed to be sympathetic kay VP Sara. That's the presumption. That's why sinasabi natin na kung patas ang batas, dapat lahat will have to face the law equally kahit kakampi natin.